Welcome to the Dorm Podcast with Lance and AJ. Hey big boys, it's Kuya Rami, aka Ram. Yes. AKA Ram. AKA Ram, baka hindi naman nakilala yung Kuya Rami. Kuya Rami. Oh. So we have Kuya Rami today. Yes, Oh, Kuya so Rami from the TikTok Pero universe. Sa Ram na lang Ha? Huwag sige. niyo ko tuwakin Kuya Rami. Sige, Ram na lang. Ram na lang. Okay. Ram, oh. Sa TikTok Kuya Rami, please follow niyo ako. Kailangan natin kumita. Yun. Magpa-plug ulit tayo mamaya. Mamaya sa middle. Before and after. Hindi sa middle. Every 20 seconds. Sa YouTube. Para maano natin yung ano mo. TikTok mo. Then, okay lang. Thank you. So, kamusta ka naman, Ram? Hindi. So, anong hindi? Tangin ng bobo ng sagot, no? Kamusta ka hindi? Okay naman. Pero sabi ko nga kay AJ at Lance, may tatanong lang ako. Rinig ko E-Heads fans kasi sila. Ay, oo nga. Sakto yung last episode namin. Gusto mo agad daanin doon? Sige. Wala mo nang kamusta, No more Ram? small talk. No more small talk. Hot take agad? Pag hindi tayo magkaibigan after ng tanong na to, Sige. wala na problema. Lalabas Sa bagay, oo. Para after ng hot take mo, ikat na natin end natin episode. Sige. End of Okay. friendship, lahat. Sige. Uwi ka na nang wala sabi-sabi. Inamin yung single ka na yan. So, kasi, in my opinion, napaka-overrated ng Eraserheads. Oh. See you. Good night, dormmates. See you next. Unpopular opinion. May reel na tayo. So, ito na yung ano niya, hot take niya. Hot take. Care to explain? Okay. Ang akin kasi, We listen but we don't judge. try nyo. So, seriously, wala namang issue sa music nila. I think they make great music. They made great music. Hindi naman sila nang gumagawa, no? Hindi to pang They made They made great music. And maganda naman talaga. Ang akin is, overrated sila ng fans nila. Mga halimbawa, well, ay yabang ko sabihin to, wala namang halimbawa, no? Pero hindi, like, the way fans are like, utangin na, it's the best number one. Daming ibang banda. And ayoko yung kung paano sila i-position na, di ba nagkaroon ng magazine feature na naglakad sila sa Abbey Road? Parang Beatles. Putang ng kapal ng mukha. Kung magaganon lang tayo, edi Chikoskay na lang. Oy, sila yung Beatles ng Pinas. So for you, Chikosay ang Beatles ng Pinas? Chikoski? Just because, similar sa The Beatles na halos lahat ng genre sinubukan nila during their time of... ang E-Heads naman, puro folksy music pa rin eh. Diba? Parang, hindi pangit. Hindi pangit. Hindi ko na sinasabing pangit ang Ben and Ben, pero ang Ben and Ben, folksy, pero Folk isang din. sound lang. Pero ang E-Heads kasi, ang dami ng iba't ibang sound. Pero it's always coming down to folky type music na may onting funk, may onting... yun yung ayaw mo. Gusto ko nga yung music na ayoko lang yung kung paano sila, tangin na guys, E-Heads ang di you don't hate, hindi parang mo... overrated sila dahil sa fans. Yun yung overrated sabi ko, naman, it's the most overrated talaga na banda. True. Kasi maraming fans eh. Kaya na-compensate yung pagiging overrated nila eh. Tsaka, sige. Parang di ba sa mundo, the most spoken language is Chinese. Kasi sobrang daming Chinese. Pero it does not mean na pare-pareho personality ng Chinese. I think may cool naman na E-Heads fans. Pero yung talagang kung paano lang sila i-venerate ng mga Tayo yung tao. cool. Sige, pwede ba i-fact check yung China thing? I think banda rin nga yun naman. Okay. Ano na lang to. Reasons, bias na lang natin. Okay. Pero yun lang naman. Hindi ko sinasabing hindi sila magaling. Sabi ko lang, napaka-overrated. Like, pwede ba chill naman? Tapos may bago silang, diba, like, balik na ata sila. Reunion. Wala nang reunion. Reunited na talaga sila for wala nang reunion. Okay. Good for them. Okay. So, friends pa rin tayo kasi hindi mo naman hindi mo naman dinis yung Heads itself eh. Pero gusto ko lang kay pick on overrated din yung Toyang. Okay lang. Yung huling El Bimbo. Medyo hot take yun. Hot take talaga yun. Yun yung masterpiece nila eh. How dare you? Yun yung magnum opus nila. Okay lang. Gets naman. So yun, napakalamya nung hot take nung next year. No?
Pero alam mo, nung early 2000s, baka hot take din yan mismo ni Ellie Buendia eh. No? Diba? Kaya siya umalis eh. Dahil ano ba to, yung mga fans, kinukulong ako dito sa college team songs, diba? Kaya nag-pupil, yung pupil sobrang layo sa sound ng Eraser. Inspired siya sa Radiohead. Diba? So, I guess, ganun din. Baka they themselves na overrated sa sarili nila. Si Raymond na napakaraming banda. So, ayun. Si Buddy rin, napakaraming banda. Si Buddy na sessionist eh. At si... Yun ang cool. Yun ang underrated, yung mga sessionist. Oo, siya. Kasi hindi sila masyadong kilala, pero lahat ng soundtrack halos na paborito mo, nandun sila. So, imagine both covers and original songs. Kailangan nilang aralin, di ba? So, yun. Galing. Si DJ Khaled sessionist din ba yun? May sinasabi nga lang, DJ Khaled. DJ Khaled! Another one. Feel ko si DJ Khaled, kumbaga, hot take din. Kumbaga, dito sa Pinas, siya yung backer eh. Kung meron, gusto kong makapasok sa kumpanyang to, siya yung backer. Hindi hot take yun. Perfect metaphor yun. Yun ay metaphor. Yun yung metaphor natin. Teka, ba't nga pala? Hindi ata music. Tapos na yung hot take. And we took it like a sport. So, wala namang no offense taken. Kita niyo naman, hindi ibig sabihin may hot take, dapat mag-away. Tama. Mamaya nila yung gagawin. Hindi dapat yan nag-aaway. Actually, mas maganda yung hindi mo i-unfriend yung tao para hindi maging echo chamber yung algorithm mo eh. Kaya may mga DDS pa rin ako. Another hot take. Parang hindi ko yan hindi ko Ay, nako. Hot take, best president si Marcos. Pwede yun. Hindi siya hot take. So, hindi na edit ni Lance pag narinig niyo to, hindi to in-edit out ni Lance. Sige, hindi ko i-edit out yan. Basta ako walang sasabihin dyan. So, yung question mo, yung ulo. Oo nga, Ram. So, si Ram nga pala, nag-meet kami niya nung college, di ba? Kasi nung college, kung pinakinggan mo yung first episode namin, nag-dorm ako. How about... Kaya ba to Dormcast? Yeah, Dorm Podcast. Shit. Galing. Napaka-witty. Okay. Sige, tuloy mo yung question. Tuloy mo yung kwento, tsaka question. May yun, may deeper meaning yun, di ba? Okay. Ano nga ba sasabihin ko? Yung episode 1. Nung episode 1. So, Ram, nag-dorm ka ba? Nag-dorm din ako. No. Araw-araw, pag walang tao sa bahay, nagdo-dorm ako. Hindi naman, yung dorm euphemism para sa Jackal. Hindi, joke. What the fuck, man? Sorry, tangin na parang nagdadalawang isip tong dalawang to na pagkuha sa akin. Ang wild. Dormer din ako nung college kasi dormer ka. Ako hanggang ngayon dormer ako eh. Far from home din ako noon. Taga Makati talaga ako, tapos Los Baños yung school. So, represent. Kung ano-anong dorm. Siyempre, hindi naman talaga dorm nun, di ba? Apartment pa. Apartment. Pero nakapag-dorm, literal nakapag-dorm ako sa campus. Men's dorm? Hindi, pare. Ang men's dorm na ako nun, new dorm. Sa likod ng men's dorm. Ay, tabi ng men's dorm. Misnomer yun, kasi luma na yung dorm na yun. Pero, parang men's dorm. Misnomer din, di ba? Misnomer kasi puro chicks dun, di ba? Hindi lang siya men's. Wait, ito ba yung i-renovate dapat? Pero hindi na i-renovate? Oo. Yun yung new dorm? Yun yung men's dorm. Pero yung new dorm na renovate na yun? Mas new talaga siya. Okay. Pero matanda na siya by the time na nag-dorm ako. So old dorm na siya. Medyo oldish na siya. Pero may old dorm, di ba, sa taas? Yung mga pang forestry peeps. May old dorm na tinatawag. May new dorm. So, dun sa mga nagsasabing nasa bundok ang UPLB, hindi lahat. Forestry lang. Tsaka NPA. NPA. Anong totoo yun? Singit ko lang. May kakilala ako na NPA? I think naging NPA daw siya. Anong nangyari sa kanya? So, hindi ko lang ina-name drop or whatever, pero may isang progressive org sa campus nun. Na I think active pa rin. Hindi ko lang. Progressive. Maybe. Yung org na to. Tapos yung president niya, sobrang pogi. As sabi kong pogi kasi naging notable siya for this. Like, di ba may mga freedom wall ang mga college lalo na sa Facebook, di ba? Mga freedom wall. So, kinukulat, yung gwapo ni ganito. So, yan, gwapo siya and everything, pero part siya ng progressive na org. Tapos, I think a couple of sems in, sumali ako sa org na to eh.
Maging member ako, tapos na-realize ko na wala na siya. Wala na siya sa campus. Alam ko, very proactive siya. Yun nga, progressive yung word. Just ko, take a shot every time I say progressive. Tibak. Proactive din. Yun, tibak. Sorry for lack of a better word. Tapos yun, wala na raw. Tapos yung ibang mga kakilala niya, sabi niya, yun, nagsumali na nga raw ng NPA. Nakita ko ngayon sa sobrang FB eh. Wild, diba? Wait, sa FB siya nag-post siya? Ganun? Hindi, nakita ko sa FB yung picture. Di ba yung mga parang CPP, NPA. Nandun siya sa photo op? Nagpo-post sila, di ba? Nandun siya, like siya talaga yun. Pogi pa rin ba siya? Pogi pa rin siya, actually. What? Kahit wala yung skincare doon sa bundok. Pwede mo na skincare sa bundok pa. One with nature ka nun. Tsaka ex yun ang roommate ko eh, dati. Wait, yung roommate mo, Bex? Bex. Wait, so Bex yun, yung sobrang gwapong yun. Bex yun. Okay. No judging. Clue na lang yun kung anong org to. Ayun. Maganda yan, di ba, bawal mag-identify. So, safe tayo, safe. Clue lang. Siningit ko lang yung kwento nung kakilala ko, quote-unquote, na sumali ng NPA. Pero going back dun sa dorm, ano ba gusto mong malaman? So, nag-dorm ako, pero nag-apartment din ako outside ng campus ng ilang beses. Hindi, balik ako dun sa NPA part. Kasi Lance, anong take mo na 2 tao na nagsabi? Na may NPA sa UPLB? Naniniwala naman like it's a fact na, Kasi parang iba siguro, parang hindi naniniwala or what, ganun. Ako naniniwala agad ako kasi nung graduation ni AJ, umattend kami. Nandun ka? Yung mga, di ba gano'n kaming ka-close? Yung mga tropa niya nung high school. Like, kami, 5 kami, nagpunta kami dun sa, nakasablay pa siya. So, first time namin nakita yung UPLB itself. Unang tingin mo pa lang, merong lugar, ang daming taguan na pwedeng puntahan Actually, nung una, hindi rin ako sure. And I have no evidence to say oo. Ang sabihin ko lang is, part ng campus ang Mount Makiling Oh yeah. So paano mo even if I don't say yes na may NPA doon, paano mo masisiguradong wala kung hindi mo i-scale yung buong mountain and yung campus? Diba? Kung hindi mo scan yung buong. So may mga tago talagang area doon sa Mount Makiling, di ba? Tapos walang bakod yun, di ba? Parang gubat lang yung... Eventually, mapapadpad ka lang sa Makiling. Di ba kasi yun sa taas ng taas na part ng campus? Sa may hot ang tag dun? Lagpas na yun sa may botanical garden, di ba? Pag loobin mo lang yun, nasa Mount Makiling ka na siguro nun. Hindi ko ma-imagine kasi hindi ko napuntahan pero ang na-imagine ko right now, baka parang Hogwarts, tapos may forbidden forest, gano'n. So, pwede. Marami kasing unknown roads doon kahit sa estudyante kung hindi sila mag-e-explore. Like foot trails, gano'n? Hindi naman, like roads talaga. So, di ba meron doon yung dating, yung sa Scouts? Sa BSP, meron doon? Jamboree. So, kung hindi ka... Sa may labas yun, di ba? Nag-drive kami Hindi sa labas, papasok na ng campus yun naman. So, again, may malaking gano'n, yung may malaking ganyan yan, yung scout symbol ba yun? Scout symbol. Kasi to, ano ba to? Ano nga ba si Spock? Live long and prosper? Ano ba yun? Anyway, basta yun. So, search niya si Spock. Hindi ka trekkie, no? Hindi ako trekkie, pare. Mukha ba ako nagte-trek? Shit! Hindi, pero yun nga yung niya. Marami. So, kahit yun lang Jamboree, hindi alam ng lahat Nagulat na lang din ako na hindi rin ganun kadlipuntahan yung sa forestry kasi ilan lang yung jeep na dumadaan doon. Actually, nung nagpunta ako ng Botanical Garden ng first year ako, that was 2008. Okay. Nag-rent pa kami ng jeep para magpunta. Class requirement yun. Wait, from one classroom to that place, magre-rent ka pa ng jeep? Yeah, from the lower, yung usual part, which is the lower part ng campus. Ganun siya kalaki. Kaya magre-rent ka pa ng jeep. Forestry ka ba dati? Hindi, sa BS Bio kasi ako nung first year. Nga pala, BS Bio ka pala. May class kami na tungkol sa halaman. Punta kami ng Botanical Garden. Medyo touristy area naman siya kung tutuusin. Kasi yun nga, kung talagang estudyante ka lang na nakafocus sa schoolwork more sa friends mo, hindi mo marirealize na nandun yun. Ilan pa lang yun sa mga mga pwedeng makita or mapuntahan sa campus. So yun, medyo parang Transformers yung UPLB more than meets the eye So, ganun yung sa LB talaga. Sa SLB.
Ay, tsaka nagbike tayo doon. Ay, nagbike tayo doon. Diba? Oo, nagbike kami from here. Ay, hindi tayo nagbike from here. Nagkotse kami. Papunta doon. Tapos nagbike. Pinacheck na sarili. Hindi, ako lang pala yan nagbike kasama ko si Rap. Oo, yung nagbike kami. Si Rap. Wala Maynila? Wala dito. Papuntang LB. Buong araw. Tagal, buong araw. Tapos yun yung first long ride ko Tapos nag-diarrhea ako. Tsaka, na-dehydrate ako sobrang dehydrated. Nag-diarrhea, tsaka nagsuka. And then, yun kids, huwag maglo-long ride ng bike. Yun yung na-pick up ko dun. Joke lang. Magtubig kayo. So, yun. Dalawang beses pala ako nag-UPLB kasi nung una, graduation niya. Yung pangalawa, nung pandemic, nag-bike kami. Nagkotse kami papunta doon. Para clear. Tapos nag-bike kami. Bike kami doon. Ang ganda kasi nababike mo rin yung... Ang laki pa rin niya kahit bike ka lang. Oo, actually. Yung father ko gusto nagpupunta doon kasi maganda yung jogging path. Kahit yung dalawang part lang, yung outer... C-Park? Yung C-Park tsaka yung F-Park. Misnomer din yung C-Park Bakit misnomer yung C-Park? Kasi... may C? Carabao Park siya. Tapos... Hindi naman... Yung ba yung isa lang yung Kalabaw doon. Yung Kalabaw na may Hindi, si Pegaraw yun. Pegaraw. Si Pegaraw ay nasa library. Okay. Oo. Kasi yung Carabao Park, tawag lang sa kanya Sea Park. Akala ng iba kaya Sea Park kasi SEA Park. kasi may pool. Di ba? May pond. May pond. Tapos kaya siya Sea Park kasi Carabao Park. Yung nandun sa dulo, yung maliit na. Tapos yun yung parang fun fact yung pag freshman ka, ilan yung kalabaw sa Sea Park, tapos bibilangin mo yung ulo ng mga hayop doon. Yung sa Sea Park mismo, sasabihin, isa. Wait, sorry. Sorry, nalito ako. Yung Sea Park pala nasa harap, hindi siya yung magkatabi. So, si Freedom Park kasi may katabi pang isang park. Daming park Maraming park. Si Freedom Park, dun hinohold yung graduation ceremonies. Yeah. So, dun kami tumambay sa labas nun. Si Freedom Park. Carabao Park, yung nasa harap ng campus. Meron pa bago, di ba? Oblation Park. Park. Fuck that. Fuck that. Hindi kasi sinabutan. May Oblation Park pa. Oblation Park, yun lang yung nasa harap ng college. Ng Humes, Doon tayo tumambay. Hindi ka upuan May mga upuan. Doon tayo tumambay nung nag-bike tayo. Doon tayo tumambay, nag-bike tayo. Medyo napipicture ko na yung LB. Ayun yung Sea Park, ulitin ko. Isa lang yung Kalabaw doon. Isa yung Carabao doon. Kasi yung mga ulo doon is tama raw. Okay. Tapos yung may miniature lang doon na magsasaka na may kalabaw. Kaya isa lang yung Kalabaw sa Sea Park. Sea Park. Yun yung may tatanong ako sa inyo kasi nung episode 1 di na kwento. Kasi may mga NPA kwento, may mga ano pa yung mga unalive thing na kwento. Ano pa? Pero yung marami rin kasi ako nabalitaan yung yung mga girls na sumasakay doon na ESA sila sa mga hindi ko sure sa mga liblib na lugar pero andun ka ba nung kaso ni Given? Ako dun yung name na yun. Hindi kasi siya sophomore ako. Hindi siya necessarily one-time thing. Pero the fact na it happens at all is unfortunate. So, yung isang kwento is, di ba may mayor na Sanchez? Hindi ko alam hindi ko alam. Pero yung mayor na yung pinalaya not too long ago. Yung na GCTA yung may for good conduct na siya basta release siya. So, may ganung kaso, right? Ini-interview siya ng estudyante tapos kung ano-anong karumal-dumal na ginawa. Yung kay Given Grace naman, ang kaso na yun is uuwi lang siya. At sumakay siya ng tricycle. Hindi ko na maalala kung may kasama pa dapat siyang isa na naibaba na or siya na lang. And then kesa ibaba siya nung tricycle driver, dinala siya sa isang liblib na lugar nga. Sa LB. Within LB. Within LB. Like within, kasi nasa sa area yun, di ba? Yung papunta doon. Baka nga doon. Hindi ko na rin sure kasi it's happened so long ago. And naman, hindi, I don't take pleasure in sharing this story. Just for information lang. For information lang din. Saka para maging alisto yung mga ibang nasa LB pa rin ngayon. And truthfully, na mabigat siya sa puso ng community at that time. Kasi, although lalaki ako, ang dami ko rin kakilalang estudyanteng babae. Diba? So, mabigat yun na tapos yun nga, nalaman na uuwi lang siya. Pero yung mga hirap na, uuwi ka na lang, may mangyayari pa sa'yo. Pero
to answer the question, totoo yun. Nangyari yun. It really shook the community. So, nagka-movement nga yun, di ba? Parang keep LB safe. Tsaka may I think nag-candle or silent vigil tayo na something niya. May mga ganon. So, it's true, it sucks. Huwag na sanang maulit. So, after ng LB, after ng college, saan ka na napadpad sa life? Okay. So, magandang question yan. Actually, transition. Hindi ito yung helik ng dorm ka ba? Actually, so nasabi ko na sa inyo kanina, 2008 ako nag-start sa UPLB. Walaan nyo kailan ako graduate. Kung alam mo, wag mong sabihin. Alam ko eh. Siguro 2012, 2013. Lapit. 2019. What? 2019 ako graduate kasi... Wait lang. So, totoo pala, yung UP, it's the best 4 years of your life. Kaya, why not make it 10, mga ganon? 11 years. Sumak pala, suma. Suma. Hindi bro, lagpas eh. Ha? 11 yun eh. 11, hindi ka suma. Suma 10 taon. Umonse. Sumosobra ka na. Tagal, actually, ang gaganda rin ng mga pangyayari sa well, basically, hindi kasi talaga para sa akin yung BS Biology. Kasi, drama, galayas na lang ako, putang ina. So, hindi naman natuloy yung paglalayas, pero tumigil ako ng school. Okay. Tapos, ayun, bumalik ako ng 2013. And, yun, tsaka na ako graduate ako ng Communication Arts. Pero bago pa yun, tumigil ulit ako ng mga 1 taon. Nagtrabaho ako para sa Pogo! Pogo! Sugal! Hindi, joke lang. So, nagkaroon kasi ako ng part-time job. Anong year yan? 2018. Okay, 2018. Actually, kung hindi dahil sa boss ko dito, hindi ako gagraduate. So, malaking pasasalamat sa kanya. Bakit? Anong ginawa niya? Anong ginawa niya? Kasi may 2018, may 1 sem na lang akong kulang. Kasi, guys, kung may NSTP kayo, kunin nyo na ng first year. Nadali ako ng sobrang tagal Dahil sa CWATS, NSTP. Hindi dapat yun 11. I think dapat 9 years lang yun eh. Hindi ako nag-NSTP 1 at 2. Yun lang. So, 2 taon, 2 sem, 1 taon. Hindi classmates mo daw, puro mga bata. Oo nga. Mga 10 years. May isang medyo matanda. 10 years younger than you yung karamihan doon. Actually, kaya, hindi naman sobra. I think mga 5 years. 5 years lang. So, okay naman. So, yun nga, mag-NSTP kayo agad. Ang nangyari, yung 1 sem na lang yung kulang ko. Sabi ko sa boss ko, boss, baka pwede, convert natin lahat ng leaves ko, tapusin ko lang yung schooling ko. Wow. Pumayag naman. Actually, napakabait nung boss ko na yun. Napakabait ng mga pogo, no? Hindi. I'll be clear. Pinoy ba siya? Chinese? Hindi, okay. So, kwento ko na kung anong trabaho to. Okay, sige. So, before that, may trabaho kasi ako, nagko-contribute ako sa isang vlog ng pang Pinoy. So, isa siyang Pinoy Tech Vlog. Actually, yun talaga siya. Pinoy Tech Vlog. Susulat ako dati dyan. Kailangan ko ng trabahong mas matino. So, nag-apply ako, ginamit ko yung experience ko doon. Tatanggap ako nitong kumpanya na to. So, sinasabi kong Pogo siya, pero actually, similar in operation, pero hindi siya sa Pilipinas. Kasi offshore gaming. Oo. So, ang gagawin ko, magsusulat ako ng review ng slot machine games, online casino, tapos itatranslate namin sa ibang bansa. Basically, affiliate marketing siya. Malaki lang talaga yung kita na kaya ng boss ko gumawa ng kumpanya. Malaki kita, marami siyang websites. Ganun. So, yun nga, yun yung napadpad ako dun. Tapos, yung boss ko is Israeli na French. Wow! Tapos based in the Philippines siya? Based in the Philippines. What? Sobrang cool. Diba, yung hotel sa tabi ng Glorieta 4? Alam mo ba? Raffles? Fairmont? Parang gano'n. Basta yun, nasa tabi ng Glorieta 4. May residential pala doon. Doon siya nakatira. Sa hotel siya nakatira. I guess hindi hotel. Baka penthouse. Pero baka pwedeng gano'n. Baka serviced residence. Baka gano'n. Tawag something cool like that. Pero sobrang bait ng boss ko na yun. Siya sobrang bait. Basically, pumayag siya. Kaso, nung graduate ako, hindi ko na rin kaya na mag-work. Kahit sabihin natin maliit lang yung kino-contribute ko. Kasi sulat lang naman, di ba? Kaso, essentially, nagsasabi ka pa rin na, uy, okay, itry tong casino, subukan nyo.
Hindi ko kasi gusto yun eh. Ano yung parang ads? May, in a way, review. Review siya, hidden in an ad, hidden in a review. Parang gano'n siya. Hindi, ganito kunyari. Sabihin natin, itong inumin na to, kung ano man to, na masarap. Nasa likod siya. Hindi nyo mababasa. Walang free stuff. So, itong inumin na to, napaka-smoky yung flavor niya. Ang ganda siya at the end of the day. Yeah. Kung interested kayo at a 5% discount, click nyo lang itong link na to sa baba. So, ganun yung latag ng So, affiliate link siya. Sa inyo casino dito? Actually, yun nga, Vietnam. Di ko naman natang Taiwan, pero Thailand. Overseas, so wala dito. So, hindi siya Pogo per se, but an affiliate marketing company. So, nanggagago lang ako. Gago ang Pogo. Ayan. So, yun siya. Kala ko Pogo eh. Hindi lang. Talagang in general, hindi lang ako for the casino industry. I'm sorry. Kasi casino industry siya. Prinsipyo lang yung against gambling. So, from there yan, natapos ako. Tapos, nagko-comedy kasi ako eh. Doon ka nag-start? Stand-up comedy ako. Nakita nung future boss ko, sa kwento na to, hindi ko na siya boss ngayon eh. Kasi sabi ko maghahanap ng trabaho kasi ako nagtatrabaho sa casino industry. Nakita nung magiging boss ko na, nagsa-stand up to, sige interviewin natin for a copywriter. So, naging advertising copywriter ako, which is my job today. Dahil nung stand-up, sa stand-up? Kasi ang sabi niya sa akin nun, sanay naman makipag-usap sa crowds. So, isa sa mga vital parts daw ng trabaho namin is mag-present sa kliyente. So, ayun. Wait, di ba ang copywriter is also yung nagsusulat ng mga parang ads din siya in a way? Yeah, advertisement. Sa mga newspaper or even sa mga newsletter, ganun ba yun? Oo, pero ang akin is digital. So, most of yung mga nagawa ko na makikita nyo sa Facebook, ganyan. May mga sponsored posts, gano'n. Not necessarily. Hindi naman lahat ng kliyente ay ilalagay sa as sponsored post yung kana. Minsan, natural, organic lang. Pero yeah, usually online or digital siya. Paano ka nag-start? Kailan ka ba nag-start Na-mention mo kasi stand-up ka eh. In passing lang eh. In passing na eh. Biglang, gusto ko yung stand-up. Komedyante ka pala. Stand-up pala na? Parang hindi to planado. Shit. Nakala ko sit down ka eh. Nice transition. It's a very organic segue. So, stand-up comedian ka pala. I think 2016. So college ka pa nun? Ay, alam mo ba yung kwento na to? Hindi ko alam. Yeah. So, meron kaming cool na friend, si Mac. Si Mac. Ashools.com. Kung buhay pa yung, yung website na yun, check nyo rin. Schools.com. ASSHULZ.com. Ashools! With a Z. With a Z. Kasi cool siya eh. Pa-cool siya. Anyway, so sabi niya, sabi ni Mac sa akin, hi Ram. Joke lang, hindi ko kaya mag-impress. Hi Ram. Tapos? Medyo low energy yung vibe niya. Pero actually, napaka-cool ni Mac. Chill guy. Chill guy. So sabi niya, may darating daw na stand-up comic sa Los Baños nung time na yon. Magpo-perform siya sa, okay lang ba mag-name drop? Hindi naman kami close pero para fun yung story. Sige. Tsaka, basta as long as it is positive. Pag negative, mag-codename ka na lang. Positive and brutal. So, sige. Cafe si Ebe Dancel sa Los Baños. Wait, friend mo si Ebe Dancel? Hindi. Pero nakakasalubong lang namin doon si Ebe Dancel. Actually, legit. Diba nakwento ko ba yun? Nagja-jogging siya doon? Mamaya may little story ako na kinwento niya sa akin. Nakakasabay ko si CR yun eh. Nagtabi ng urinal ka doon. Ito na yung mundo natin. A milestone. Gusto ko rin makatabi mag-jingle si Brad Pitt, pare. Katabi ko mag-jingle si Ebe Dancel. Sa may Vega. Sino ba si Richard? Si Alan Richson? Buti mo umiihi ka, nakatingin ka si Richard. Saya. Okay. So, sabi ni Mac, may magko-comedy daw sa Entablado, which is cafe ni Ebe. I think co-owner. I'm not sure din. Pero yun nga, sabi niya, kailangan ng open micers. Open mic is like yung tatry lang, hindi naman sanay, subok lang. Siya daw magpo-perform tapos
kung interested ako din. Okay. So, ano yung perform ni... Wait lang. Sige. Sorry. So, dumating na yung araw na may show. Dumating ako, tas in-introduce ako dun sa comedian, si Mike Unson, who ended up being my mentor. Ang nakakatawa is, as many good words we can say about Mac, and as funny as he is, hindi siya nagpakita. Ikaw ng Indian siya. Ang Indian siya. Si Mac? The fuck? Asuls talaga. Asuls talaga. Hindi ko na alam kung ano yung reason, pero hindi natuloy. Pero thankful pa din ako kasi kung hindi dahil kay Mac. Hindi ko ma-meet yung mentor ko. So yan, nag-show ko nun kay Mike Unson. Ang naaalala ko lang is itong joke ko na to, sabi ko, anong difference ng bahay ng mayaman at bahay ng mahirap? Ano? Pag pinailaw ang bahay ng mayaman, magsuswitch ka ng light. Okay. Pag nilight up yung bahay ng mahirap, bang, 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 bang. What? Hindi ko na-gets. Wait lang. Uso pa tokhang noon. Okay. Merong Time appropriate. Time appropriate. Ngayon, bad na yun. Bad na yun. Actually, bad na rin yun nun. That humor. Hindi lang siya talaga, hindi na siya relevant masyado today, thankfully. So yun. From there, naging mentor ko siya. Tapos, tuloy-tuloy, regularly nagko-comedy ako. Tumigil lang kami for about a year nung pandemic kasi syempre walang venue. Pero yan, nagjo-jokes ako ng stand-up comedy. Which is actually cool kasi nagamit ko yung pagpo-perform ko sa kanya para graduate din. Bakit? Ano? Di ba, pag sa communication arts kasi, pwede kang mag-thesis or pwede kang practicum. Oo. Nag-practicum naman ako ng ibang stuff or sa ibang company, I think sa Star FM. Kaso, hindi ko na nabalikan yung ibang paperwork. Okay. So, tinapos mo pero wala kang proof na tinapos mo siya. So, sabi ko dun sa mentor ko, Sir Mike, di ba may entertainment company ka for yung para sa mga resibo mo sa BIR? Para may proof lang for taxes. For taxes, sabi niya, oo. Pwede ko pa sabihin, naman siguro nun, 6 na taon na akong graduate. Bawiin yung diploma mo yan. Hindi, pero totoo. Bawal lang bawiin. Pero hindi, totoo naman to. May kumpanya siya, and sabi ko, Sir Mike, gawin na lang natin na yung mga shows na pinagpo-perform niyo ako, produce ng company mo, tapos bigyan mo ako ng writing and writing and speech credits. Sabi ko, sige, tuloy. And sabi ko, nagsulat po ako ng jokes. Tapos nag-perform din ako. Yan ang aking speech component. Parang ganun. So, gumraduate ka ng college dahil sa pagko-comedy. Tawag din, diskarte para sa diploma. Hindi diskarte o diploma eh. Diskarte para sa diploma. Diskarte ang diploma. Alright. Hindi ako saan nga ba yun? Hindi ako nagbinondo. Ang binondo? Binondo ba? Hindi, gago. Ano yun? Yung sa may Quiapo. Recto. Ang racist recto. Lahat ng incheck. De, joke lang. Sorry, Carl. Crossover na. Hindi pa ako nagbibinondo food crawl niyan, hindi ako nag-recto. Sorry. COVID! Kung gusto niyo ng diploma, huwag kayong recto, number 1. De, joke lang. Hindi ko alam kung ano yung message sinesend sa audience. Nga, ano mapapulot namin aral doon? Wala. Diskarte para sa diploma. UP graduate pa to. Anyways, so ano nangyari after that? Hindi, wait lang. May gusto ko tanong about stand-up. Okay lang. Hindi, kung anong feeling ng first time? Nag-perform ka? Ihi ako. Like, kinabahan ka? Ay, wait. So, may actual first time ako. Kaya ko lang sinasabi itong 2016 kasi dyan nag-start yung halos 10-year na tuloy-tuloy kong mag-stand up. Pero may 2 times akong sumubok nung 2012. Orgmate pa tayo na. Orgmate, hindi ko alam kung ano man. Basta basically nag-try ako. Sorry, just to answer kung yung pinaka-first time. Ihing-ihi ako sa nervyos. Kinabahan ka. Pero prepared ka? Like, you write jokes or... Hindi, actually, akala ko kaya kong tumayo at magpatawa lang. Hindi Di ba yung kasi mga stand-up comedian, like, sinusulat talaga nila? At least nung time ko nung 2016, nung first time, nag-practice ako for 2 days. Nag-isip ako ng onting jokes. 3-5 minutes, ganyan. Pero nung 2012, wala talaga. Alam mo yung joke ko, sabi ko,
Alam niyo yung feeling na pag-uwi mo, tapos sobrang stress mo, pag upo mo ng toilet, parang lahat okay na. Tapos nasa restaurant ako nun, so di ba parang, shit, ang sarap kumain kasi pinag-uusapan mo yung time. Wala. Ano tawag doon? Toilet humor. Toilet humor. Hindi talaga, no. So, kung may sasalita kayo in public, magsulat muna kayo. Biology ka pa nun? Hindi out of school youth ako nun. Out of school ka nung orgmates LOA, tayo? nag-file ka ng LOA. Hindi. Awol. Buti tinanggap ka ulit kung bumalik. Diskarte talaga. Pag maalaala mo kaya yung mga yung mga letters ko nung nagre-read ako, sabi ko, natutulog po ako, no? Nung tumigil po ako'y natutulog sa kalsada. Ngunit nagbalik loob ako sa Panginoon at sa aking magulang. Ngayon po ay nagmamakaawa akong payagan yung bumalik sa pag-aaral. Totoo yun? Like Totoo yun? Totoo yung natutulog talaga ako sa daanan. Kasi, kinukwento ko sa inyo, no? Anyway, okay lang, hindi naman problema. It's a safe space. Hindi, bakit nga tulog sa kalsada? So, ang kasi nun, hindi... Kasi ako, nakatulog din ako sa kalsada, pero lasing kasi ako. Nice! Dito sa may Vito Cruz. Scary yun, pare. Nakwento ko ba yun sa podcast? Nakwento ko. Ay, hindi sa podcast. Sa akin, nakwento ko lang. Nung time na out of school youth kasi ako, bulak-bul ako. So, although orgmates tayo, hindi ako technically enrolled. So, hindi ako technically... resident. So nag-org ka, hindi ka enrolled. Hindi ka resident. Awol ka. So, yung joke na pumapasok ka para mag-classes, pumapasok ako para mag-org. Totoo yun. Sa amin kasi yun yung joke. Kasi ang daming org activities. O questionin mo kung ba't ka talaga pumapasok ng school para sa org or para sa classes. Anyway, so yun, out of school youth ako, hindi ko sinasabi sa parents ko pa nung time na yun. Okay. So, I had to kill time. Hindi naman na ako natutulog dun sa dati kong apartment. If you fake mo. Nagtataka na yung mga tao. Ba't hindi lumalabas ng class hours to? Mom, dad, kung marinig nyo to, pasensya na. Alam nyo naman yung kwento, pero huwag kayo masyadong malungkot. Love ko naman kayo. Tsaka graduate ako. Okay. Yung important. Oo. Kasi, syempre bilang parents, that sucks for them, di ba? Okay, so hindi ko alam kung saan ako matutulog. Ang gagawin ko was, yung girlfriend ko then, yung family niya, wala during the daytime. Mm-hmm. So, pag wala sila during the daytime, ang gagawin ko, doon ako... Nasa LB rin yung girlfriend? Nasa Quezon City nakatira siya nun. So, gagawin ko, may anak ba to? Meron. Meron. Nasabi ko. Sige, inom ka lang. Mahal. Huwag ko tapang niya. Hindi yung coke, yung alak. Okay. Yeah, it's nice. So sabi, ginagawa namin, kunyari makikipag-hangout lang ako during the day. Pero ang totoo nun is, doon talaga ako matutulog. Hindi nyo rin alam na... Alam ng ex. alam niya. Yung family niya hindi alam. So kaya ako sinasabi natutulog ako sa labas. Kasi syempre Thank you. Kasi sabi ko natutulog ako sa kalsada nun. Kasi syempre, pag hindi na ako pwede tumambay sa bahay ng ex ko, lalabas na ako, mag-uubos ang oras. So it's either magne-net shop ako, or pag medyo late and wala talagang pera, uupo ako sa loob ng mga convenience store sa harap ng Mercury Drug. Kasi hintayin ko alas 3, alas 4 bago magpuntang Quezon City. Parang di halata, no? Parang di halata. Pero may cash ka nun. Pupunta kang LB, pupunta kang QC, ganun? Hindi naman LB, Maynila. Manila. Dito sa area to, ganun. Kasi tatago ka lang ganun. Ang idea is, technically doon ako nakatira during the day. Mag-uubos lang ako ng oras ng mga gabi. So yun, lalakad-lakad kung saan, tapos yun, uubusin ko yung oras ko ng konti sa kalsada. Paano yung bags mo? Dito sa Manila? Mo, nakatago somewhere doon sa bahay ng girl ex mo? Okay, so I think, although hindi na nagpapakita doon sa dati kong dorm, nag-iwan ako ng gamit. Sa dorm? Hanggang ngayon? Wala na yun. Tagal na nun. Yung sa dati kong tinitira, wala na. Nung bumalik ako, I think kinuha ko. Kinuha mo? I think nung time na talaga sabi ko, sige, hindi na magpapakita sa dorm na to, kinuha ko na. Pero nung time na hindi pa, may mga naiwan pa rin akong gamit dun. So I think mag-LB ako 1 day or 2 days, tapos the rest of the week, nandun ako sa Manila, nagbubulakbol. Mas maganda magbulakbol kaysa mag-basketball, pare. Hindi ka napagod eh. Sana nag-ano ka lang? Net shop actually. Oo nga, yun nga. Mineski or what? Hindi, kaso ayoko nga sa LB nun eh. Oo nga.
kasi medyo masakit na rin sa akin na nakikita ko si AJ. At yung orgmates ko na enrolled sa school. Tapos ako masayang ko lang yung Yung pala yung time na parang pasulpot-sulpot ka lang dati, di ba? So, si Ram, sa perspective mo, sumusulpot siya. Yung pasulpot na akala mo nagkaklase lang din. Tulad mo. Alam mo kaya. Masa kaya si Ram? Yung sayang. Yung pala yung time na yun, parang paminsan-minsan ka lang. That's roughly 2011 to 2013-ish. Ganun. Or somewhere there, nakahanap naman ng trabaho. Na hindi rin tumatagal kasi magkaka-sem-break. Kailangan nandun ako sa harap ng magulang ko. So magre-resign ka tuwing sem break. Bro, awol pa rin! Hindi ko naman sinasuggest to, pero hindi ka rin naman nila hahabulin eh. So, di ba, matanong nga kita. Sige, go. Sa call centers kasi, lalo na nung nagsa-start ako dati. Mahigit 10 years na, out ang statutes of limitations siguro to. Okay. Pero may mga masasabi, sasign ka ko sa company na to, pero kailangan ko lang magstay ng 6 months, kundi magbabayad ako ng 50K, 100K. Legal advice ba to? Legally binding ba yun? In a way, kasi may... Tatanong ng legal advice. Tatanong ko lang kung legit ba yun. Legit yun kapag may consent ng ng employee. Pero, imposible namang hindi siya mag-consent at hindi siya ma-hire. So, contestable yon sa labor. Sa NLRC yung tawag eh. Okay. I-file ng employer or employee. Diba? So, ang mangyayari, usually ito yung nangyayari. Hindi na lang nagkakasuhan. So, yun. Tulad, ang dami ko nang kilala ganun, pinapakawalan na lang. Kasi mas magastos pa sa part ng employer na habulin pa yung 50K. Magkano gagastusin niya sa lawyer? 100K at minimum, di ba? Oo. So, ayun. Pero, baka isipin nyo, mag-awol lang pero malay natin. May mga employer, paano kung sobrang bad trip siya doon sa employee. Wala akong pakialam kahit balugi pa ako sa paghabol dito. Nakaisa ako. So, may right pa rin yung employer sa situation na yun. Kasi may contract sila na binding eh. Okay. Pero at the same time, meron din namang notice requirement na pwedeng mag-file ng resignation letter. Tapos 30 days before the actual resignation. So, ayun. So, yung question na yon contestable. Kaya, to be safe, mag-file kayo ng resignation letter. Huwag kayong mag-awol. Huwag mag-awol. Yun, yung take away doon. Pwede may terminate na lang, di ba? Like, kung wala pa kayo, Hindi, pag terminate na lang, pwede pang illegal dismissal kasi kailangan may grounds para i-terminate. Awol? Hindi ba grounds yung awol? Like, frequent absenteeism, ganun? Ito, si law student, si producer. The fourth wall. Nag-update yung podcast, meron na tayong producer. Nag-evolve na may producer na tayo, sa likod. Director of photography. Abandonment. So may grounds nga. So pwede terminate na lang, di ba? Pero wag kayo mag-awol. Yun yung lesson. Yun yung lesson. Nakahanap ka ng lesson, wag mag-awol. Wag mag-awol. Kundi, magiging stand-up comedian kayo na dyan. Stand-up comedian ka rin na walang may kilala sa'yo. Gusto mo maging TikToker? Hey, big boys! Hey, big boys! Hey, big boys! To be fair, wala pala akong suot na galing sa, sa affiliate, sa sponsors ko or sponsor. Pero, sa TikTok na nila malaman yan. Kung kasing taba ko ngayon at hindi nyo alam humanap ng damit, follow nyo ako at Kuya Rami. Pero syempre, kung natutuwa kayo sa podcast ito, follow nyo na yung subscribe kayo sa Dorm Podcast. Dorm Podcast PH, diba? Dorm Sa Spotify. YouTube and so, IG. Yung main account namin, Spotify. Yung second namin, hindi masyadong updated, YouTube. And yung third, pag mga Reels, kaya makikita yan si Kuya Rami, si Rami. Sabi sa inyo, magko-plug tayo sa gitna eh. Ang galing ng segue mo eh. Si AJ. So, ayun. Kung gusto nyong casual viewer kayo,
Follow nyo rin kami sa Instagram at Dorm Podcast PH. Diba? Mamaya ulit. Before we end. Galing ito. Cool pala ng podcast. Ang cool ng podcast na Yan. Para ka na sa dorm. So, lalagay natin dyan. For fun lang. Kung dun kayo sa kung saan pwede mag-comment, hulaan nyo lang anong oras namin sinut to. Kasi nagulat ako nung naging guest na ako. Oo nga. Huwag natin sabihin. So, nung pinapanood mo yung mga podcast namin, video podcast kasi siya sa Spotify and YouTube. Cool yun. Nice surprise. So, click nyo yung watch with video. May ganong button eh. Di ba nag-good night dormmates tayo lagi? Malay mo. Good night, pero sinunod sa umaga. To be fair, di ako nakikinig ng dulo. Kasi natatapos. Pag ganyan, parang patapos na. Okay. Next na. Next, songs na lang. Okay, di dapat pala yung plug sa gitna nga. Kasi sa dulo kami nagpa-plug eh. Sa una, sa gitna. Ganun pa. Kahit sa gitna lang yung una, parang kanina nag-plug ka na eh. Ayaw nga pala. Hindi, pero in general. Wait, balik tayo sa story mo. Oo nga. So, out of school youth ka, bumalik ka sa UP. Oo. Tapos, saang in-between doon yung nag-stand-up comedian ka? So, bumalik akong UP 2013. So, mga 3 years in, yun nga, sabi ni Mac, may comedian. So, yun yung mentor ko, si Mike Unson. Follow nyo siya, Mike Unson Comedy. Kung okay lang naman, matutuwa kayo. Pero, siya yung mentor ko, doon ako nag-start. Tapos, ano ba gusto niyo malaman tungkol sa pagko-comedy ko or whatever? Ayo nga. Ano yung kasi kanina tinanong mo matanong ko anong feeling ng yung first time. Yung first time, sobrang nervous yun nga. So, naiihi ako sa nervous. As pangit pa yung jokes ko. Tapos, kaya sabi ko, magsulat muna kayo bago kayo mag-publish. How do you come up sa mga jokes mo? Like, yung mga kwento mo, gano'n? So, hindi ko joke to. Yung sagutin ko lang to kasi idol ko ang Kamikaze tsaka si Jay Contreras. So may interview siya, tinanong siya, paano ba kayo nagsusulat ang lyrics? Tsaka saan ang galing yung pangalang Kamikaze? Sabi niya, gagawa kami ng semicircle. Tapos mag-chat-ako. Nagsasama ng... Tapos paano daw mag-lyrics? Lyrics.com. Shoutout lang sa Kamikaze. So, sa vibes lang, panalo kasi sila eh, diba? Favorite band ko rin yun, Kamikaze. Hot take, overrated ang Kamikaze. Sige, Eraserheads o Kamikaze? Hindi. Chill lang naman ako sa band. Chill. Yung fandom lang. Okay, so Eraserheads, Kamikaze? Shit. Hindi kasi... No-brainer na yan. Eraserheads kasi mas malalim yung catalog nila eh. In general lang, in general. Hindi, kung vibes... Nahirapan siya. Kasi ang saya minsan talaga. Sa Eraserheads, may kanta na okay for most emotions. Pero hindi ka mapapasaya ng kanta ng Eraserheads tulad... hindi ako napasaya ng kanta ng Eraserheads tulad ng mapapasaya ako ng Kamikaze tulad makakarinig ka ng Lalandiin Kita. Ano nga yung may kanta sila, yung Chicxilog. Oo. Diba? Yung mga ganon, wala eh. Aliw ako sa ganon eh. So, for myself lang, Kamikaze. Pero kung music-wise, catalog and everything, E-Heads. Okay. Nice. Alright, back to the... Nakadim na hot take natin. Back to kung paano, saan ako naggagawa ng jokes. Saka nakaka-inspire. Nakakawa ko ng jokes. Yun the best. Kanino ka Pag may magaling, nakawin nyo. Joke lang. The best advice. May mapupulot ba sa podcast na to? Meron talaga. So, ang turo sa akin ng mentor ko is kumuha ka sa buhay mo or yung mga observe mo talaga sa buhay. Ang problem lang sa mga observe mo sa buhay is usually, na-observe na rin yan ng ibang tao. Hindi ka original. Tinuturo ko talaga kayo dito. Pero totoo, one time, nagjo-joke ako, sabi ko, and hindi ko sinasabing ninakaw to nung other comedian may chance lang na baka similar lang yung thinking namin. Kasi ginagawa ko to not too long. Tapos siguro 2 weeks after, may napanood akong comedian. Similar yung jokes namin. Yung joke is, ba't ka pa maggagawa ng anak kung lahat ng ginagawa sa anak pwede gawin sa pet? So, di ba, pag anak, pasukan, bibilan mo ng backpack. Di ba, ang pusa, binibilan na rin ng backpack. Kung may preschool, may dog school. Oh. Di ba ang play park pang aso?
May play park. May playground. Something like that. Okay. So sabi ko, nung narinig ko yung sa other comedians, hindi, kanya na yun kung gusto niya. And hindi naman to confrontational or anything. Parang akin lang. Hindi ko na kailangan gawin yun. If we had parallel thinking, I can think of something else. May ganung joke ka rin. Wait, ano yung punchline doon? Anong punchline doon? Siyempre, pangit yung delivery nun eh. Pero yung, is, i-compare mo siya na, ba't ka pa mag-aanak? Yung baby iyakin, hindi ka mamahalin, pero yung pets mo, mamahalin ka. O gusto mo mahirapan para maghanap ng preschool, meron namang dog school. Maghahanap ka ng backpack, may backpack na pampusa. Diaper, meron din ng aso. Tapos gusto mo yung susukahan ka. Okay, I see. Sumusuka din yung aso eh. Kaya nga, pero hindi ikaw yung susukahan. Sabagay. May something like that. So sabi ko nga, pinapolish ko pa ito noon. So, the best is yung mga experiences mo sa buhay mo. Mga ganon. So, halimbawa, isa sa mga naaasahan ko is, bakit pag mataba ka, bawal mang asam ng mahirap? Kasi, nangyari sa akin, sabi ng bata, Kuya, akin na lang yung soft drinks mo. Sabi ko sa bata, saglit lang kabubukas ko lang eh. Sige na kuya, mataba ka naman eh. Sorry, natatawa ako. Di ba? Di ba nakakatawa? Nakakatawa siya. Pero bawal kung asarin siya. Hindi ko naman pwede sabihin, anong gagawin ko? Pulubi ka eh. Ikaw nga po. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Pero yun, nanggaling talaga sa buhay ko. Talaga sinabihan ako nung bata. And hindi ko siya masagot kasi, ano naman kawawa na. Hindi na nga makapag-soft drink. Sasabihin ko pang maralita. Diba? Ang ganun. Yun kasi, walang top tier yun. Yun makokopya pag narinig na lang sa'yo. So may mga So, based from sa as much outside, as possible, based talaga sa kung ano na-experience mo sa buhay or kung ano yung mga napapansin mo for yourself. Kasi parang narinig ko rin sa isang podcast, yung parang mga writers daw sa Bubble Gang, parang yung mga in-hire daw doon, hindi daw sila nag-hire na may kotse. Bakit? Talaga? Anong kinalaman nun? Anong kinalaman nun? Kasi, sige, go. Hindi, kasi pag walang kotse, nagko-commute. So pag nagko-commute, mas marami ka ma-observe. Galing Pwede naman nilang utusan. Hindi ako. Diba? Kasi ang hirap pag mandate araw-araw mong gagawin yun. So mas marami ka ma-observe ng mga funny stuff. Pwede naman ako mag-grab. Kayong dalawa lang nung chopper yung chopper. Chauffeur. Nung mag-ano. Yoko rin, hirap eh. Minsan may mga chopper na DDS eh. Parang hindi ako matatawa parang. Pero may mga chopper na mga naman. May chopper na conspiracy theories, yun yung masaya. Uy, paano yun? Ano yun? So, minsan nag-intersect yun na DDS din sila. Pero minsan talaga, hindi, kunyari nung, hindi naman to sa nang titira ng politician or what. Makakarinig ka lang, naniniwala sila sa Taliano Gold. Pero yung may sarili Taliano Gold. Yung may sarili silang kwento, hindi sir. Kinausap kasi ng gobyerno natin yan na itago ng Hapon. Ganun din. May nakasabay din ako ganun sa FX. Sa mga kwento ng Taliano Gold, wala namang ganun eh, di ba? Like yung nag-usap ang Hapon at Pinoy para itago to. Pero may sarili silang kwento. Nung pag nahanap yan, lahat tayo may ginto. Yun, yung mga... Ina-expand yung may narrative. Oo, pare. Panalo. Pero bihira. Pero masaya. May ganun din ako nakasabay sa FX. Parang... Taliano Gold din? I mean, yung time nga nung DDS pa, parang sinasabi na, parang yayaman nga pag nanalo si President kasi nga dahil sa Taliano Gold. Sabi, mahirap nga tayo ngayon eh. Buong mundo naman naghihirap ngayon eh. Parang ganun sinasabi nila. May sariling reality. Mga ganun. Pero dun sa pag-joke mo, kasi nagbabasa ako ng mga, yung mga interviews din. Minsan pag komedyante yung guest, yung style daw nila to improve their jokes. Halimbawa, yung mga sikat na stand-up comedians. Hindi ako yun. Hindi sa Pinas eh. Sino yun? Hindi si Colbert. Coco Martin. Magbigay ka ng sikat na US comedian. Ano ba, si Kevin Hart? Sige. Kevin Hart, or yung... Chappelle. May isa pang, si Chappelle na lang. Chappelle. Sige, tapusin mo yan. Sige, wait. Hold mo si Chappelle Roan. Pero ginagawa raw nila, tinatry out nila yung new jokes nila sa mga super liit na comedy bar. Tapos, what doesn't work, tapon nila what works, doon nila i-joke sa mga stadium. Okay. Kaya may mga open mics, di ba? Ganun din yun. And
minsan it's not natitignan ko ano yung gagana. Parang kutsilyo, hinahasa nila yung joke. Nakita nyo kanina kung paano hindi kayo masyadong natawa dun sa baby joke. Tapos nirefine ko konti, medyo mas nakakatawa na siya. So, ganun yun. Diba? Parang yung fat... yun, lumabas din yung coke. Parang yung fat joke. Yun, hasang-hasa ko na yun. Ayun, hasa na yun. Yung anti-poor joke yun. Hindi fat joke yun. Hindi, joke lang. Ano ko na yung punchline mo sa baby, yung aso? Wala, yun na yun. Talagang kasi nga hindi ko na siya kinraft. Kasi nung narinig ko yun dapat sabihin mo, yung baby nagawa sa dog style. Yung aso, di naman nagawa sa baby style. Gamitin mo na, sige, it's yours. May small page ako, hindi ko na muna share. Na naglalagay lang ako ng stupid jokes ko doon. Meron ako doon yung sa LGBTQ community, hindi po ako against you. Joke lang to. Kaaliwan lang to. Yan na ba yung Chapel Road? Pati sa hindi mamaya. Pati sa vegetarian community. Vegan. So, alam niyo ba na walang lesbian na vegetarian? Bakit? Lahat sila kumakain ng pussy. Oo nga, tama. Pwede ba ma-refine? Jokes lang. Pero pwede ma-refine. Yung mga ganun nga. So, may i-refine. Yung mang-inasal joke ko. Ano yung mang-inasal joke? Mang-inasal joke. Hindi ko alam kung hindi ko na alam kung kakagat kasi I've stopped doing this for a while. So, napansin niyo, okay. Paano ko nga ba ginawa ito? Parang may free show tayo dito. Okay, so, napakagandang establishment ng mang-inasal, di ba? Oo. Essentially, like, pupunta ka doon, may opportunity for only rice. Yeah. Masarap yung chicken. Ano lang ang problema doon? Hindi ka makatawag dun sa kuyang nagdadala ng only rice. Bakit? I think sadya nila yun. Kasi ba't lahat na lang ng restaurant gano'n, hindi mo matawag si kuya? I think may training yung nila. May training yun. Okay guys, welcome to the Mang Inasal Rice Server Training Symposium. Okay, the game is simple. This is called the statue game. Pag gumalaw ka, tanggal ka, at hindi ka na po makaka-continue, you may apply at Jollibee. Okay, AJ, ready? Okay po, kunin lang timba. In 3, 2, 1, game. Kuya, pengin kanin. Shh. Bata, baka may... Pogi, yes po, tanggal ka na, AJ! Ang rupok mo! Yan. Pwede. So, nung una, medyo tumitira may build up ng mga bingi. So, tinuruan ako ng mentor ko na look at a different angle. Parang tawag doon? Punching up. Hindi punching up kasi is punching down. Punching down yung pagbibingi. Kasi tinitira ko sila down na nga sila. Diba? Punching so, down. Bad yun. Which is true, wag naman tayong discriminate. Pero it's sometimes all in good fun. Paano mo masasabing offensive yung isang bagay at purely joke lang? Mahirap. Diba? Mahirap yun. Yung punch na mahirap yun. Oh, shit! Oh my God! Still got it, man! Still got it. Nako, hindi ko ka-cancel after ng episode na ito. Ang dami ko ng reels. Big boys! So, mahirap siya kasi isn't the problem with being offended in the hands of the offended? Tama. So, kunyari. Parang it's on you na offend ka. Ganyan. Kunyari, may dalawang mata ba? Kunyari, dalawa ako. Pag sinabi mo, taba mo, itong si Ram sa right, masasaktan. Taba mo raw. Itong si Ram sa left niya. Totoo eh. Diba? So, again, totoo yun. Kasi, pwede natin sabihin na may mga certain taboos, may religion, or may politics, or may family. Paano kung ganun yung sense of humor ng tao about their religion or their hindi ko siya masasabi, pero the best or the closest I think para sabihin na, nakaka-offend talaga yan or masama talaga yan is you have to consider, siguro, if not society, the community you're giving the joke to. Depende sa audience. I would say. Pero mahirap kung yung audience mo is yung internet. Kasi yun scattered yung demographic. Kaya risk itong ginagawa ko na lahat ng pinag- risk din yung ginagawa namin. Tingnan natin kung ako makakancel o kayo.
Yung Dorm Podcast PH, kumuha ng baliw na guest. Oo nga, no? Gago, yung una, puro mga lawyer. Tapos biglang pumiram ka. Biglang kumuha kayo ng drama. Oy, graduate. Dating, former out of school youth. Yun. So with that, pwede ba tayo mag-break muna and continue? Break. Na tayo. So, ayan, with that, plug na. Plug ulit. Plug ulit. So, follow nyo Dorm Podcast PH. Pakakita nyo naman cool yung mga host natin. Tsaka @Kuya Rami. Kuya Rami sa TikTok. Yun lang muna. Okay. So, ayan, see you next week na with Kuya Rami pa rin. Alright, good night, Dormers. Good night, Dorm. Night, Dormers.